Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana POV. Sana kung pagod ka na sa akin, ay sabihin mo na lang. Huwag mo na lang iparamdam sa akin na hindi mo na ako kayang intindihin at hindi mo na ako kailangan. Sabi ko sa kanya. Buntis ako, hindi ko kayang kontrolin ang lahat. Hindi ko kayang kontrolin ang emosyon ko. Nahihirapan ako kahit sa sarili ko. Kaya alam ko na nakakapagod talaga ako. Kasi kung may choice lang ako, hindi ko naman gugustuhin na pati ikaw ay mahirapan na rin sa akin. Pero wala akong ibang choice. Pero ikaw, lagi kang may choice. Lagi kang may pagpipilian pero pinili mo ang selos mo. Pinili mo na baliwalain ako. I'm not asking too much from you. Ang tanging gusto ko lang ay katapatan at pag-unawa mo. Pero bakit? Bakit parang ang hirap pa sa'yo na gawin yun? Sabi ko sa kanya. Love, hindi naman ako napapagod sa'yo eh. Iniintindi naman kita. Iba ang lumalabas sa bibig mo kaysa sa nakikita ko sa mga mata mo. Sige na, lumabas ka na. Puntahan mo na sila. Umalis ka na. Sure ako na hinihintay ka na ni Tin sa ibaba. Sabi ko sa kanya at tumalikod naman siya sa akin para umalis. Aaminin ko na mas lalo ko nasaktan dahil feeling ko hindi talaga ako mahalaga. Magpa-comfort ka sa ex mo para kumbinsin ka niya na hiwalayan mo na ako. Sabi ko sa kanya na dahilan para tumigil siya sa paglalakad. Pero ilang segundo ay naglakad ulit siya. Ang buong akala ko ilalabas siya. Pero narinig ko na nilock niya ang pintuan. Hindi siya lumabas kaya kumunot ang noo ko. Humarap siya sa akin at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Alam ko na mali ako. Alam ko na dapat kang magalit sa akin dahil sa ginawa ko. I'm sorry, love. I'm sorry kung wala akong kwenta. I'm sorry kung pinapaiyak kita. Nahihirapan akong mag-adjust. Aaminin ko sa'yo na sobrang miss na kita. Miss ko ng anak ko. Miss ko na siya. Kaya lang ayaw mo sa akin. Naiinis ka lagi kapag malapit ako sa'yo. Ayaw mo sa akin dahil mabaho ako. Malungkot rin ako pero hindi ko dapat gawin na excuse yun kasi akong asawa mo eh. Pareho tayo nahihirapan at tama ka. Ako ang dapat na nakakaintindi sa'yo. Sabi niya habang naglalakad palapit sa akin. I'm sorry, love. Ngayon ay gagawin mo ng lahat ng gusto mo. Saktan mo ko para mawala ang galit mo sa akin. Sabi niya sa akin kaya naiyak na lang ako. Ang buong akala ko kasi talaga ay aalis siya. Ang buong akala ko ay sumusuko na siya sa akin. Pero dapat ba ako maniwala? Dapat ba ako maniwala sa mga sinasabi niya? Naging masaya ka ba? Naging masaya ka ba na kasama mong mag-ina mo? Tanong ko sa kanya. Oo, sagot niya sa akin. Pero dahil yun kay Tin, masaya ako dahil nakita ko na nakangiti siya. Maniwala ka sa akin, walang ibang ibig sabihin yon. Promise, wala talaga. Wala akong pakialam kay Christina at bakit naman ako magpapa-comfort sa kanya? May asawa na ako na kahit mabaho ako, ay alam ko na mahal niya ako. Sabi niya na nagpaliwanag agad. Sana lang inagsasabi ka ng totoo sa akin. Dahil sa totoo lang, sa sobrang pagmamahal ko sa'yo ay kaya kitang palayain. Kaya kitang ibigay sa iba. Basta't alam ko na masaya ka. At sa sinabi mo, love, please, huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ko gusto yan. Ayaw ko. Please, kaya natin to. Please, love, I promise, hindi na ako sasama ulit sa kanila. Ang driver na maghahatid kay Tin. Sabi niya sa akin, dapat lang, dahil kapag ikaw iiwan talaga kita, aalis ako dito at hindi na ako babalik, sabi ko sa kanya. Hindi mo ko iiwan, hindi ka aalis, dito ka lang. Sabi niya sa akin at niyakap niya ako. Huwag mo iparamdam sa akin na wala lang ako para manatili ako. Alam ko na ginagawa natin ang lahat para maging masaya si Tin. Pero sana, alam mo rin na mag-set ng boundaries mo, lalo na may asawa ka na. Ex mo ang mommy niya, kaya sana maisip mo ko. Ang nararamdaman ko. Sabi ko sa kanya pero nakangiti na siyang bigla. Bakit ka nakangiti? Nakakunot ang noon na tanong ko sa kanya. Masaya lang ako kasi sa wakas nagsiselos ka na. Ikaw nga parang mamamatay na sa selos mo. Sabi ko sa kanya na dahilan para mawala ang maganda niyang ngiti. Ibang usapan naman yang sayo. Hindi mo lang alam kung ano. Kaya pala saradong isip mo. Hindi mo na naisip kung nasasaktan ba ako o hindi. Sabi ko sa kanya. I'm sorry, love. Huwag ka na magalit sa akin. Alam ko na mali ako. Kaya bumaba na tayo. Huwag ka na magpapagutom.
Kahit nagalit ka sa akin ay kumain ka pa rin. Kailangan mong kumain para sa baby natin. Sabi niya sa akin. Pero bigla na lang kumunot ang noo niya. May lagnat ka ba, love? Tanong niya sa akin. Bakit? Medyo mainit ka. Sabi niya at nagmamadaling tumayo. Kinuha niya ang thermometer. Shit, may sakit ka nga. Sabi niya sa akin. Okay lang ako. Iinom na lang ako ng gamot. Sabi ko sa kanya. Pumunta tayo sa ospital para makasigurado. Sabi niya sa akin. Love, okay lang ako. Kaya ako lumabas kanina dahil bumili ako ng gamot. Sabi ko sa kanya. Shit, ang gago mo talaga, Noah. Nainis sa sambit niya, talatang galit siya sa sarili niya. Tama na yan. Okay lang naman ako eh. You're not okay, love. Kukuha lang ako ng pagkain para makainom ka ng gamot. Kapag hindi pa rin maging okay ang pakiramdam mo mamaya, ay pupunta tayo sa ospital. Sabi niya sa akin at tinalikan niya ako sa noo. Okay, sabi ko sa kanya. Lumabas siya at ako na lang ang naiwan dito ngayon. Sa tingin ko ay bumalik ng dati kong asawa. Sa tingin ko ay nagsisisi naman siya sa naging actions niya. Mahal ko ang asawa ko at kaya ko siyang patawarin sa ngayon pero kapag inulit pa niya ay wala na siyang second chance. Aalis ako at iiwan ko siya kapag nasaktan na ako ng sobra. Pero ngayon na alam na niya ang lahat ng hinanakit ko ay sana lang matuto na siya kasi walang problema sa akin na maging single mom ako dahil ang mahalaga sa akin ang peace of mind ko para sa baby ko. Bumalik agad ang asawa ko at may dala siyang pagkain. Hindi siya nag-iisa dahil kasama niya si Tin. Mommy, may sakit ka po? Tanong niya sa akin na halata nag-aalala siya. Okay lang po ako, sabi ko sa kanya. You're not okay po? Sorry po, Mommy. Hindi ko malang po alam na may sakit ka po pala, sabi niya sa akin. Okay lang ako, huwag ka na mag-alala sa akin, nakangiti na sabi ko sa kanya. I love you, Mommy, sabi niya kaya napangiti ako. Kumain ka na ba? Hindi pa po, sabay na po tayo, sabi niya sa akin. Pero ang mommy mo, umuwi na po siya, kaya tayong tatlo pong sabay nakakain, sabi niya sa akin. Kumain na tayo, sabi ko sa kanila. Kaya ko, love, ako na, sabi ko sa kanya. Ako na, alagaan kita, sabi niya sa akin. Okay lang ako, sabi ko sa kanya. Hindi ka po okay, may sakit ka. Kaya ko namang hawakan ng kutsara eh, ikaw ang kumain na. Love, hayaan mo na lang ako please. Naisip ko na baka gusto niyang bumawi sa akin. Siya na nagpakain sa akin pero dahil sa masama ang pakiramdam ko, ay kaunti lang talagang kinain ko. Safe naman ang binili kong gamot kaya uminom ako. Para naman maging okay na ako, ayaw ko na maging pabigat dito sa bahay. Ayaw ko na maabalang mga tao dito dahil lang sa may sakit ako. Kaya ko to, kaya kong sarili ko at alam ko na dahil sa stress lang ito. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos kaya bumigay ang katawan ko. Lagnat lang ito at kayang-kaya ko na to. After namin kumain inasikaso niya na ako para makapunta ako sa banyo. Inalalayan niya ako na hanggang sa matapos ako sa mga dapat kong gawin. Love, pwede na ba ako matulog dito? Tanong niya sa akin. Niyakap ko siya at inamoy-amoy ko siya. Hanggang sa tumingin ako sa kanya, ilang segundo kaming ganitong dalawa. Alam ko na hinihintay niyang sagot ko sa kanya. Gusto mo bang matulog sa tabi ko? Tanong ko sa kanya. Lagi po. Sagot niya sa akin kaya napangiti ako. Okay, sabi ko. Anong okay? Payag ka na ulit? Pwede na ba ulit? Tanong niya sa akin. Kung gusto mo. Love, gusto ko na sagot kung pwede ba o hindi. Okay nga po, pwede na po. Hindi na ba ako mabaho? Ano sa tingin mo? Hindi ko alam, love. Dahil sa naging sagot niya, ay inamoy-amoy ko ulit siya. Niyakap ko rin siya at tumingala ako sa kanya at hinalikan niya ang labi ko. Napangiti naman ako at tinalikan ko rin siya. Hanggang sa naging mapusok kaming dalawa. I miss you, love. I miss you so much, sabi niya sa akin. I miss you too, love. Sorry kung natagalan, sabi ko sa kanya. It's okay po. Sorry ulit sa naging ugali ko. Sorry sa mga sinabi ko. Hindi na po maulit, sabi niya sa akin. Huwag mo nang ulitin dahil nasaktan po talaga ako. Sorry rin about kay Mark pero maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang mahal ko. At maayos ko lang siyang hinarap dahil matagal kami hindi nagkita. Naging magkaibigan kami noong high school. Hindi ko rin alam na may gusto pala siya sa akin dahil kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Don't worry dahil sinabi ko na sa kanya na masaya na ako sa buhay ko. Kaya huwag ka na magselos dahil ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang gwapo sa mga mata ko. Higit sa lahat ay mabango ka na ulit.
Nakangiti na sabi ko sa kanya. I love you, love. I love you, Noah. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Muli niyang inangkin ang labi ko. Ako naman ay tumugon din dahil sobrang namiss kong asawa ko. Hanggang sa binuhat niya ako at ibinaba sa kama namin. Miss na miss ko ng kama nating dalawa. Nakangiti na sabi niya sa akin. Simula ngayon, dito ka na ulit, love. Minsan malungkot ako na wala ka sa tabi ko. Pero kapag nasa malapit ka naman, hindi ko talaga kayang amoy mo. Tapos naiinis pa ako sa mukha mo. Kahit na wala ka namang ginagawa sa akin. Hindi ko alam pero ang hirap pala talaga maging buntis, sabi ko sa kanya. I love you, love. And thank you kasi naging vocal ka sa akin na sinabi mo mga dapat kong malaman. Masaya ako na okay na tayong dalawa at mas lalong masaya ako na dito na ulit ako matutulog. Sobrang miss na kita. Minsan nga pumupuslit ako dito para tumabi lang sa'yo. Mabuti na lang at hindi ka nagigising. Sabi niya sa akin ay kinagulat ko. Ginagawa mo yon? Tanong ko sa kanya. Opo, sagot niya sa akin. May ginawa ka pa bang iba maliban sa pagtabi sa akin? Tanong ko sa kanya pero ngumisi siya sa akin. Kaya kumunot ang noo ko. Meron pa ano? Magagalit ka ba kapag sinabi ko? Tanong niya sa akin. Mas magagalit ako kapag nagsinungaling ka na naman sa akin, sabi ko sa kanya. Kasi love, kumain ako, sagot niya sa akin. Kumain? Kinain kita. Nakangising sagot niya sa akin kaya bigla na lang uminit ang buo kong muka sa narinig ko mula sa kanya. Sira ulo ka, sabi ko sa kanya. Opo, sira na talagang ulo ko. Paano ba naman kasi nakikita ko makinis mong legs kapag nandito ako, sabi niya sa akin. Kaya pala ibang pakiramdam ko kapag tulog ako. Akala ko nananaginip lang ako pero ginagawa mo pala talaga, sabi ko sa kanya. Sorry love, masyado mo kasi akong inaakit, sabi niya sa akin. Ako? Inaakit ka? Ang sabihin mo, mahilig ka lang talaga. Natatawa na sabi ko sa kanya. Mahilig talaga ako pagdating sa'yo. Kaya sa tingin ko, hindi lang isa o dalawang magiging anak natin. Don't worry, dahil magtatrabaho ako ng maayos para mabuhay ko kayong lahat. Nakangisi na sabi niya sa akin. Hindi pa nga lumalabas itong una, may bala ka na kagad ng sundan? Grabe ka naman talaga, lalaki ka. Dapat lang dahil hindi ako takot na maging single mom. Nakangisi na sabi ko sa kanya. Hindi ko hayaan na mangyari yan. Sabi niya sa akin at muli akong hinalikan sa labi. Love, matulog na tayo, sabi ko sa kanya. Sorry, may sakit ka nga pala. Nakangiti na sabi niya sa akin dahil kung hindi ko pinigilan, iba ako na naman ang gawin niya, lalo na't may nabubuhay na naman sa gitna ng mga hita niya. Gawin na lang natin kapag magaling na ako. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Love, baka kulang lang yan sa stress nang ako sa'yo kaya ako nagkasakit. Hindi dahil sa kulang ako sa dilig, sabi ko sa kanya dahil alam kong sinasabi niya. Tumawa naman siya ng malakas kaya napangiti na rin ako. Talagang hindi ka ng ana na inosente. Alam mo na talagang mga sinasabi ko. Nakangising sabi niya sa akin. Sa dami ng tinuro mo sa akin, talaga namang marami ako natutunan mula sa'yo, sabi ko sa kanya. Mas marami ka pang malalaman na bago, sabi niya sa akin. Saka mo na lang ituro sa akin kapag okay ng pakaramdam ko. Gusto ko na talagang magpahinga, sabi ko sa kanya. Okay po, mahal ko. Malambing na sabi niya at tumiga na siya sa tabi ko. Pinahiga niya ako sa braso niya at tumiga naman ako. Hanggang sa yumakap na ako sa kanya. Good night, love, sabi niya sa akin at tinalikan niya ako sa noo. Pababa sa tungki ng ilong ko at pinakahuli ang labi ko. Good night po, malambing na sabi ko at nakapikit na ako. Mabigat na rin kasi talaga ang talukap ng mga mata ko. Gusto ko nang magpahinga dahil masamang pakaramdam ko. Nagising ako ng madaling araw na sobrang nauuhaw ako kaya naman ginising ko ang asawa ko. Hindi ko kasi talaga kayang bumangon. Nang gumising siya ay napamura na naman siya dahil sobrang init ko. Love, pumunta na tayo sa ospital, sabi niya sa akin at nagmamadali siyang nagbihis ng damit. Na makapagbihis na siya, binihisan niya rin ako. Nagdala na rin siya ng mga gamit ko, tulad ng damit ko. Binuhat niya ako pababa. Nagising ang mga kasama namin dito sa bahay. Nahihiyaman ako'y wala akong magawa dahil nilalamig naman ako ngayon. Love, malapit na tayo, sabi niya sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya. Sorry love, alam ko na ako may kasalanan nito, sabi niya sa akin. Wala kang kasalanan love, sabi ko sa kanya. May kasalanan po ako dahil sa mga ginawa ko nagkasakit ka. I'm sorry talaga love. Sabi niya sa akin, huwag mo nang sisihin ang sarili mo dahil okay lang talaga ako. Magiging okay ako, sabi ko sa kanya. Nang makarating na kami sa ospital ay agad nila akong inasikaso. Ang asawa ko naman ay nanatili lang sa tabi ko.
Hawak niyang kamay ko. Tama nga ako dahil sa stress kaya ako nagkasakit. Mabuti na lang talaga at malakas ang kapit ng baby niyo. Delikado pa naman sa mga buntis ang stress, lalo ng first trimester pa lang. Pero kahit na, sana'y wag na maulit ito dahil hindi natin alam kung hanggang kailan malakas ang kapit ng baby, sabi ni Doc. Okay na ba siya ngayon? Magiging okay siya. Binigyan na namin siya ng gamot, kailangan niya ng mahabang pahinga, sabi sa amin ng doktor. Thank you po, Doc. Sige, labas na ako, sabi niya at lumabas na siya. Naiwan kaming dalawa ng asawa ko dito sa hospital room namin. Hawak niya ngayon ang kamay ko hanggang sa lumapit siya sa tiyan ko. I'm sorry, baby. Sorry sa ginawa ni Daddy. Kausap niya sa tummy ko. It's okay, love. Huwag mo nasisihin ang sarili mo, sabi ko sa kanya. Hindi ko maiwasan, love. Lalo na't alam ko na kasalanan ko, sabi niya sa akin. Tapos na yon, kaya tama na. Magiging okay ako at narinig mo naman ang sinabi ng doktor. Kailangan ko lang talaga ng pahinga. Nakangiting sabi ko sa kanya. At hinaplos kong buhok niya. Nagagalit ako sa sarili ko, love. Kasi talagang, love, tama na please. Gusto ko na magpahinga, sabi ko sa kanya. Okay, love. Hinalikan niya ako sa noo at inayos niyang higaan ko. Pumikit ako dahil nahihilo kasi talaga ako. Mabuti na lang at medyo bumaba ng lagnat ko kaya hindi na ako ganong kainit ngayon. Gusto ko nang matulog kaya hinayaan ko sarili ko. Natangayin ng antok. Nagising ako dahil may narinig akong ingay at nang inmulat ko mga mata ko yung asawa ko. Si Mommy at si Tinang bumungad sa akin. Anak, mabilis na lumapit sa akin si Mommy. Kamusta nang pakiramdam mo? Tanong niya sa akin. Medyo okay na po ko, Mommy. Sure ka ba, love? Tanong niya sa akin. Kumunot ang noo ko dahil ang pula ng pisngi niya. Anong nangyari sa pisngi mo? Bakit mapula? Tanong ko sa kanya. Wala ito. Sinampal ko siya. Si Mommy ang sumagot sa tanong ko. Po? Sinampal ko siya para matauhan. Sabi sa akin ni Mommy. Mommy, hindi niyo po siya. Dapat lang sa kanya. Hindi ka man lang niya maalagaan ng maayos, sabi niya sa akin. May kasalanan din po ako, Mommy. At nag-adjust na po kaming dalawa sa sitwasyon namin, sabi ko sa kanya. Kahit pa nag-a-adjust kayo ay priority niya na dapat ang kalagayan yung dalawa ng anak niya. Kahit pa anong dahilan niya ay buntis ka niya. Hindi na nga siya nahihirapan sa morning sickness. Hindi rin sa panganganak kaya dapat ang nadamayan ka niya, sabi niya sa akin. Mom, pinagsisisihan ko na pong ginawa ko, sabi ng asawa ko. Dapat lang, dahil hindi lang yan ang matatanggap mo mula sa akin kapag pinabayaan mong mag-ina mo, sabi niya sa akin. Grandma, sorry po, hindi ko rin po inalagaan si Mommy, sabi ni Tin. Wala kang kasalanan, apo, ang daddy mong dapat na magsabi niyan, sabi ni Mommy. Naawa ako sa asawa ko dahil sinaktan na nga siya ni Mommy ay talagang dinidiin pa nitong kasalanan niya. Alam ko na pinagsisisihan ni ito ng asawa ko pero hindi ko lang inaasahan na sobra pala akong mahalaga sa binan ko. Next time kapag may ginawa pa tong asawa mo, ipalayasin mo na sa bahay niyo, sabi pa niya sa akin. Mom, ako po ang anak mo, sabi naman ng asawa ko. Anak nga kita pero anak ko rin si Ana. At apo ko ang dinadala niya. Ayusin mo mga desisyon mo sa buhay mo para hindi tayo magkakaroon ng problema. Hinahayaan kita noon sa lahat ng gusto mo. Pero ang pabayaan mong mag-ina mo ay ibang usapan na. Sabi ni Mommy na halatang galit talaga. Mommy, kumalma ka na po. Okay lang po talaga ako. Nag-usap na rin kaming dalawa, sabi ko sa kanya. At hinawakan kong kamay niya. Tandaan mo itong mga sasabihin ko sa'yo, Noah. Kung gusto mo na magkaroon ng masaya tahimik na buhay, matuto kang makinig sa asawa mo. Matutong makiramdam sa mga nangyayari sa paligid. Yang pagiging mabait mo ang magpapahamak sa'yo kapag hindi ka pa tumigil sa ngayon. Hindi mo alam kung pinaglalaruan ka lang ba o hindi, sabi ni Mommy sa anak niya. Hindi na po talaga mauulit, Mom, niyakap niyang Mommy niya. Mabuti na lang at kumalma na rin siya. Naging mahinahon na siya ngayon. May dala rin siyang pagkain kaya naman sabay-sabay kaming kumain hanggang sa may hindi kami inaasahan na bisita. Hindi ko alam kung paano ba niya nalaman na nandito ako o sino bang nagsabi sa kanya. Hi Ana, how are you? May sakit ka kaya dumalaw ako, sabi niya at may binigay pa siyang prutas. Okay naman ako, salamat, sabi ko sa kanya. Hi Ana, nagulat kami dahil biglang dumating si Mark. Why are you here? And what's with those flowers? Tanong kagad sa kanya ng asawa ko kaya hinawakan kong kamay niya para pakalmahin siya. Wala kasing maghahatid sa akin kaya nagpasama ako sa kanya. Si Christina nang nagsalita.
For you, Ana, I hope you don't mind. Nakangiting sabi niya sa akin at inabot niyang bulaklak pero si Mommy ang kumuha. Huwag mo na itong gagawin sa susunod. May asawa na si Ana at hindi na siya tumatanggap ng manliligaw. Straight to the point na sabi ni Mommy. Wala po akong ibang ibig sabihin sa bulaklak na yan, tita. Magkaibigan lang po kami ni Ana at tanggap ko po na asawa na niya si Kuya Noah, sabi ni Mark. Gusto ko lang din na linawin sa iyo para naman ay alam mo, sabi ni Mommy. Naiintindihan ko po, tita. Mabuti naman at malinaw sa'yo. At sa'yo naman, Christina. Kung anong usapan ninyo ng anak ko tungkol kay Tin ay yun lang dapat ang gawin mo. Sana'y alam mo kung anong lugar mo sa buhay nila. Dahil ikaw itong bigla na lang babalik. Sabi ni Mommy na hindi ko inaasahan. Hindi ako makapaniwala na pagsasabihan rin pala niya si Christina. Ang buong akala ko talaga'y tapos na siya pero pagsasabihan niya pa palang mga to. Sorry po, tita. Hindi na po mauulit, sabi niya. Okay, sana'y wag na talagang maulit kasi may asawa na si Colton at buntis si Ana. Bawal siyang ma-stress, sabi ni Mommy. I'm sorry, Ana. Hindi ko kasi talaga alam na kailangan pala ng isang family ang tinatanggap nila doon. Napilitan na talaga si Colton na sumama sa amin dahil kay Tin, sabi niya sa akin. Sana sa susunod ay tumawag kayo sa akin para alam ko. Pasensya ka na pero yun ang una at huling beses na papayagan kong asawa ko. Sabi ko sa kanya. I understand, sabi niya. Si Tin naman ay tahimik lang na nakikinig sa amin. Ayaw ko naman sana maging mean pero kasi karapatan ko naman siguro kung papayagan kong asawa ko o hindi. Ayaw ko lang talaga nabigyan ng pagkakataon si Christina na makuha ang asawa ko. Sabihin man nila na masyado na akong praning pero mas gusto ko na maging handa lalo na't alam ko na may nakaraan sila at mabilis pang maawa itong asawa ko. Hindi naman siguro kasalanan kung gusto ko na sa akin lang ang asawa ko dahil akin naman talaga siya. Pero akin ba talaga siya? Biglang tanong ko sa sarili ko at lumuwag ang hawak ko sa kamay niya. Nagtataka naman siyang tumingin sa akin pero umiwas ako ng tingin sa kanya. Hindi dapat ako na-attract ng mga negative energy dahil baka ito rin ang makuha ko. Okay ka lang ba, love? Tanong niya sa akin. Gusto ko na umuwi, sabi ko sa kanya. Tatanungin ko ng doktor kung pwede na tayo umuwi, sabi niya sa akin. Okay, sabi ko na lang sa kanya. Mas okay na sa bahay ka na magpagaling anak. Hindi rin naman safe para sa na nandito ka sa ospital. Lalo na. At may mga iba't ibang mga sakit ang nandito. Sabi sa akin ni Mommy. Opo, Mommy. Ayaw ko rin po talaga ng amoy ng ospital. Sabi ko sa kanya. Hintayin na lang natin ang asawa mo para alam natin kung pwede ka nang umuwi. Nakangiting sabi niya sa akin. Opo, Mommy. Aalis na kami, tita. Dumalan talaga dito para kumustahin si Ana. Sabi ni Christina. Sige, ingat kayo, sabi ni Mommy. Aalis na kami, Ana. Nakangiti na sabi ni Mark sa akin kaya ngumiti na lang ako bilang tugon sa kanya. Nang makaalis na sila, kaming dalawa na lang ni Mommy ang nandito. Si Tin kasi sinama ni Colton para kausapin ng doktor. Huwag kang magpapatalo sa babaeng yun. Malakas ang pakiramdam ko na gusto niya kayong sirain ng asawa mo. Gusto niyang kunin ang pamilya mo, sabi ni Mommy sa akin. Pero Mommy po siya ni Tin. Simula nang iwan niyang anak niya, hindi na siyang Mommy ni Tin, sabi niya sa akin. Ayaw ko po na magkaroon ng galit si Tin sa Mommy niya. Nakita ko na nagiging okay na sila at nakita kong drawing ni Tin na silang tatlo lang. Doon po talaga ako sobrang nasaktan, Mommy. Alam ko na masaya si Tin ng araw na yon at hindi ko kayang maging masaya, sabi ko sa kanya. Dahil pakaramdam ko ay pwede ko sabihin sa kanyang lahat. Kahit naman siguro ako'y masasaktan din kapag ganun ang nakita ko. Alam ko rin hindi natin mababagong katotohanan na siya talagang Mommy ni Tin. Pero pwede nating pigilan ang anumang binabalak niya. Hindi yan babalik ng walang dahilan. Malakas ang pakiramdam ko na may iba talaga siyang pakay. Sabi niya sa akin na pati pala siya ay nag-iisip rin ng tulad sa akin.